isa si Kai sa mga early birds at sumabak kaagad sa matinding training kasama ang kanyang mga Gilas brothers. Very impressive ang attendance ng lahat ng mga players, from Justin Brownlee, the PBA players na naglaro sa finals, sa mga Japan B-League players, at pati na ang mga college stars. Present sa unang araw sina Junmar Fajardo at Sergio Perez ng San Miguel, at ang newly crowned and finals MVP na si Chris Newsom, Japet Aguilar from Barangay Ginebra, Dwight Ramos at Kai Soto na galing naman sa Japan B-League, Carl Tamayo na bagong perma sa KBL o Korean Basketball League, at Kevin Kembao and Mason Amos na galing naman sa NCAA. Pero asa na kaya si Scottie Thompson? Para sa mga fans at bashers ni Scottie, ay out na siya sa Gilas para sa Olympic qualifying tournament dahil sa kanyang injury. The former PBA MVP has been dwelling with a bulging disc, an injury he had to play through the recent concluded Philippine Cup semifinals where Barangay Ginebra lost to eventual champion Meralco in 7 games. Tatlong major players ng Gilas ang hindi makapaglaro sa Latvia na sina AJ Edo, Jamie Malonzo, at ngayon naman ay si Scottie Thompson. Pero ang tanong ng mga Gilas fans ay kung sino ang mga papalit sa mga injured players. Well, ang papalit kay AJ Edo ay si Japet Aguilar, at papalitan naman si Jamie Malonzo ni Mason Amos. Pero hanggang ngayon ay wala pang announcement ang SBP or ang Gilas coaching staff kung sino ang ipapalit sa former PBA MVP na si Scottie Thompson. Marami ang nagsasabing dapat kukuha ng isa pang pure point guard ang Gilas sa pagkawala ni Scottie dahil si Chris Newsom na lang ang nag-iisang point guard ng Gilas. Players like Kefer Ravena, Mark Baroka, Robert Bolick, RJ Abarrientos, and even Renz Abando ay ang sigaw ng mga Gilas fans na dapat ipapalit kay Scottie. Pero mukhang nakalak-in na ang mga players at walang chance na kukuha pa si Coach Timko ng bagong player, and he will live and die sa kanyang 14-man pool. Pero sa unang practice ng Gilas ay agaw pansin ang presence ng rookie sensation ng Barangay Ginebra na si Ralph Koo. Hindi kaya siya ang ipapalit kay Scottie? At eto ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Rodrigo Maluping, dapat suportahan na lang nila kaysa i-bash. Napakaganda na may kababayan tayo na makapasok sa NBA. Shoutout at RB Artiang. High new strength can absorb the inside positioning with other big players. Shoutout at Monching Grande. The Gilas will be more competitive team because of the new style of play of Coach Tim Cone, especially the triangle offense and defense started by Coach Tim Cone, and versatility of the players. I am confident that Gilas can defeat Lithuania and Georgia in the Olympic qualifying tournament. Go, 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 Gilas! Opisyal nang pumirma siya sa Koshigaya Alphas. Winelcome na si Kai Soto sa kanyang bagong team at inilabas rin ito sa official social media ng Japan B-League. Ito ang viral ngayon, ang pagpirma ni Kai Soto sa Koshigaya Alphas, na kung saan it is expected na si Kai ang sasandalan ng Alphas upang magiging impressive ang kanilang paglalaro sa B1. Galing kasi sa B2 ang Alphas, kaya ginagawa nila ang lahat para masigurong makakaabot sila sa playoffs. Well, yan ang malaking balita ngayon. Kasabay ang first day practice ng Gilas at balitang NBA naman. Dating NBA player Opo bilang bagong coach ng Los Angeles Lakers, pinili na ng Los Angeles Lakers ang susunod nilang head coach. Tinanggap ni JJ Redick, dating NBA player, ang 4-year contract upang magiging susunod na coach ng Los Angeles Lakers. RJ Redick has agreed for a 4-year contract to become the next coach of the Los Angeles Lakers. Rob Pelinka offered job this morning, and Redick started working on the staff to surround him with experience. Yan ay ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN. Si JJ Redick ay may matibay na relasyon kay LeBron James. Ang dalawa ay magkasama sa isang basketball podcast. At matapos maglaro ng 15 years sa NBA,
Naging ESPN NBA analyst din itong si JJ Redick. At ang Detroit Pistons naman ay magpapalit agad ng coach. Matapos ang isang season sa NBA, pinalayas na kaagad ng Detroit Pistons si Coach Monty Williams. After one season, the Detroit Pistons have dismissed Coach Monty Williams, who lives with 5 years and $65 million plus left on his deal. New president Trajan Langdon will move to make his own coaching hire now. At yan ay ayon naman kay Adrian Wojnarowski ng ESPN. Sa pamumuno ni Coach Monty Williams, hindi naging maganda ang record ng Detroit Pistons at sunod-sunod ang natikman nitong mga talo. Ang Pistons ang pangatlo sa pinakabatang kupunan sa NBA. At sa pagkawala ni Williams, sisimulan na ng Detroit Pistons ang paghahanap para sa kanilang susunod na head coach. Samantala, hawak naman ng kupunan ang number 5 pick sa NBA draft na gaganapin ngayong buwan. At si Pascal Siakam, pipirmi pa sa Indiana Pacers ng 4 years with 11 billion pesos contract. Handa ng permahan ni Pascal Siakam ang kanyang 4-year, $189.5 million deal para manatili sa Indiana Pacers kapag nawala na ang NBA off-season moratorium sa July. At yan ay ayon sa The Associated Press. Sa June 30 pa magsisimula ang free agency sa ilalim ng bagong collective bargaining agreement. Isang araw matapos ang NBA Finals, ay pwede nang kausapin ng teams ang sarili nilang players na magiging free agent. Dati nang nabanggit ng Indiana Pacers na top priority nila sa off-season ang mapanatili itong si Pascal Siakam. The first very important step is to begin recruiting Pascal Siakam in earnest. Ito ay pahayag ni Coach Rick Carlisle nung matapos ang season ng Indiana Pacers. Nakalinyang tumanggap si Pascal Siakam ng $24 million o 2.4 billion pesos sa susunod na season at $53 million o 3.5 billion pesos sa 2027-28 ang final year ng bagong deal. Nakuha ng Indiana Pacers ang 30-year-old two-time All-Star power forward mula sa Toronto Raptors sa trade noong January. Champion noong 2019 ang Toronto Raptors at malaking papel agad ang ginampanan ni Pascal Siakam sa biyahe ng Indiana Pacers hanggang Eastern Conference Finals bago sinipa ng eventual NBA champions Boston Celtics.